po sa lahat, ako ibabati muna sa inyo ng isang maligayang buwan ng mga puso. Pero tanong ko lamang sa iyo, ano masasabi mo dito sa buwan na to? Maayos ba ang puso mo? May mga kakaiba kang nararamdaman pag ito tumatama itong taon na to? Ayun itong buwan na to. Normal lang po. Bali, ano naman po. Everyday po tayo dapat nagmamahalan. So, okay lang po. Normal lang po. Normal. Para sa iyo, ano bang pinakakatakot pa? Pag-ibig ba sa isang tao? Magkautang ka ba sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakakatakot dito at bakit? Um, Siguro po yung utang po kasi hindi po ako taong palautang. Siguro magagawa ko lang po siya kapag kailangan ko po talaga. So, yun po iniisip ko pong pinaka-nakakatakot po for me. Sa tingin niyo po ba, dahil sa pera, ito ba nagbibigay ng kaligayahan sa mas maraming tao? Karamihan po ng mga tao, opo, pera nga po talaga nagbibigay sa kanila ng kasayahan. Pero sa iba naman po, kahit po hindi material na bagay, nakakasaya naman po sila sa kanila. Mhm. Para sa iyo, ikaw ba inahirapan magtiwala sa isang tao sa panahon ngayon? Nahirapan ka ba magtiwala sa isang tao? Masasabi ko po na opo, lalo na po kapag hindi ko po gusto or hindi ko po sila ka-vibes sa kumbaga, lalo na po kapag salungat po kami ng pinaniniwalaan po. Medyo hirap po ako, pero hindi naman po imposibleng magtiwala. Pero sa tingin mo, patas ba ang buhay o hindi patas? Sa tingin ko po, patas po ito. Bakit? Patas po ito the way na if masasabi niyo po na ang mundo po ay hindi patas para sa lahat, then patas po ito kasi lahat naman po tayo ay nakakaranas ng unfair na treatment sa mundo. Pero kung halimbawa, bigyan ko yun ng mabilis na senaryo. Kunwari, meron tayo kukuparang dalawang tao, wala kang kinalaman dito, isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, pero ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, at lagi siyang inaapi, madalas po ay heartbroken, pero mabuting tao to, wala siyang ginagawang masama. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama niya, at ang ginagawa nila ay lagi nilang inaapi ang mga mabuting tao. Ang matindi pa dito, red flag na nga yung ugali nila, pero dumadami pa lalong kaibigan, at marami pa doon. Nagkakajowa pa kahit masama na nga yung ugali. Tanong ko lamang sa iyo, napapansin mo ba ganyang trato na yan sa totoong buhay? Yes po, napapansin ko po siya. The way na naranasan ko din po. So, yes po, pansin ko po siya. Ba't kayo ganun ng mga tao? Naniniwala po ako na lahat po ng mga desisyon ng tao, kung ano pong ugali nila, nangyari sa kanila, at kung ano po sila ngayon, lahat po yun may dahilan. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po ang dahilan nila, pero I'm sure na may dahilan naman po kung bakit sila naging ganun. Pero sa tingin mo, naawa ka ba sa mga mabuting tao? Yes po, naawa po ako sa kanila. Dahil po wala naman po silang ginagawa, then sila po yung natatarget ng mga nang-aapi po. Pero sa tingin mo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabuting tao? Opo, dapat po silang mahalin dahil wala naman po silang nagagawang masama, wala naman po silang natatapakang tao, and lalo na po na kapag inaaway po sila, patuloy pa rin po sila sa pagiging mabait nilang tao. So, dapat lang po silang mahalin. Yun nga kasi, di ba? Di ba lahat tayo nung tayo bata pa, tinuruan tayo, kung ikaw magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo maiisip na ikaw ay aapihin ka or pagsasamantalin ka ng mga tao kasi maayos man talaga ang pakikitungo sa kanila. Kaya nga lang sa panahon ngayon mukhang baliktad. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama sa marami at ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Yun ang problema. Kasi kung ano doon kasi nauuso, akala nila yun ang laging tama. Pero hindi na naiintindihan, marami doon ay kapahamakan. Sino ba nagdudusa ba? Lahat tayo. Kasi lahat tayo kasi nakagawa tuloy ng mga iba't ibang desisyon at minsan parang hindi patas dahil sa mga ganyang trato na yan. Para mas nyo naintindihan, sundan nyo yung aking mga katanungan. Halimbawa, kayo po ba isang mabuting tao po? Masasabi ko po na opo, the way na wala naman po ako na nagagawang kasamaan, and as far as I know po, wala naman po akong natatapakang tao, I hope. And hindi po ako gumagawa ng masasamang mga bagay-bagay. Pero
In your opinion, no, kung ilalagay yung sarili nyo from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sama daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay yung sarili nyo from 1 to 10? Siguro po nasa 8 po. 8 lang po dahil po hindi naman po ako perfecto. Maaari po akong makagawa ng mga masamang desisyon kapag hindi ko po kontrolado yung mga emosyon ko. Example po na nagalit ako and medyo hindi ko na po nakontrol yung sarili ko. Maaari po akong makagawa ng masamang bagay. Pero kung hindi naman po ako galit or ganito lang po ako, hindi naman po ako gagawa ng gano'n. Oh, pero para sa iyo, ano ba ibig sabihin ng mabuti para sa iyo? Ah, Mabuti po is wala ka pong nahihindrance na tao, wala ka pong tatapakan, wala ka pong ginagawang makaka-delay or makakasama sa iba pong tao para wala ano lang po, yung parang gagawin ko lang po kasi po gusto ko. Hindi po ganun. Parang wala po akong nakakos na trouble sa ibang tao. Pero sa tingin mo, mahilig ko ba magbasa ng dictionary? Tanong lang. Kinahiligan ko po siya dati nung ako po ay elementary, pero ngayon ay hindi na po masyado. Pero madalas ka ba gumagamit ng Google or AI pag gusto mo malaman ng isang salita? Opo, kapag po complex po yung isang word ay minado po ako na gumagamit po ako minsan ng Google kapag hindi ko po maintindihan. So, yun po. Okay lang naman yun. Kasi bibigyan kita ng konting kalaman, no? Sabi kasi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan ng tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po, nakapagsinungaling na po ako sa buong buhay ko, minado po ako dyan. But most of the time po ay ang mga ginagawa ko po is white lies po. Hindi ko po gawain na magsinungaling para makasama sa ibang tao. Ginagawa ko po siya para hindi po ako makaapekto negatively sa ibang tao kaya po nakakapagsinungaling po ako. Pero syempre, ang problema, whether yan ay white lie or typical lie, sa totoong buhay talaga, lahat yan ay lie talaga. Kasi, kung totoo po, yan ang unang matutunan isang bata magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na magnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo lang binalik, or nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Yes po, nung bata po ako ay kumuha po ako ng barya sa wallet po ng mga kasama ko po sa bahay. Pero small amount po siya, pero guilty po ako, pa rin po siya, magnanakaw pa rin po siya. Well, oo, kahit siya ay maliit na amount lamang yan, kunwari lamang, nandyan lang yung police station dito sa di kalayuan, at lahat po tayo dinakip ng mga pulis. Sa totoong buhay, lahat po tayo guilty, sasabihin talaga, ikaw ay nagnakaw ka ng ballpen sa katabi mo, ikaw ay nangopya ka sa katabi. So, lahat tayo guilty, kasi kahit yun yung maliit na bagay yan, ang punto lamang, may trust issue mga tao sa atin kasi bakit nagagawa natin mga ganyan. Minsan nga, dyan pa nga lumalabas minsan yung sisirain yung ating karakter eh. Parang, ba't ka nagnakaw? Wala kang pera, minsan ganyan. O ba't ka nangope? Ikaw ba'y walang... Alam mo na, minsan yung masasakit na mga salita, alam mo na mali, pinapalala pa nila. Kaya minsan, hindi na ayos ang isang ganyang problema. In short lamang yan, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay Bubay nakaranas na magalit sa isang tao. Yes po, nakaranas na po ako magalit sa isang tao kasi po, tao lang naman din po tayo, hindi po natin siya, normal lang po sa atin na magalit, yung mga emosyon po. Yung mga emosyon po na lungkot, saya, same lang po siya as galit, normal lang po siya dahil tao po tayo. So yes po, naranasan ko na pong magalit sa isang tao. Yun nga, yung problema, lahat talaga tayo guilty kasi unang-una, kunwari, sinasaktan ka, kunwari isang tao, no? Siyempre, kalau ko nang sabihin, hindi ka nasasaktan. Pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok ng tao, pero sa isip lamang. Yun nga lang, hindi man tayo nakapatay ng tao, hindi man natin kailangan ipakita na ikaw ay magmura o sapakin ng tao ng harap-harapan. Kailangan mo lang pala pumatay ng tao ng masasakit na salita na tatago sa puso ng isang tao. Kaya lamang totoo talaga, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan o yung biglaan. Halimbawa, naglalakad ka dito, bigla kang natapa, napa-OM. Alam nyo na yun. Opo.
Tanong ko lamang, mahal mo ba nanay mo? Opo, mahal ko po ang nanay. Halimbawa, kunwari, nagpapalibas ka ng oras dito, and suddenly, bigla kang natapa. Kunwari lamang, nagulat ka. Instead na pangalan ng Panginoon, nabanggit mo yung pangalan ng nanay mo, nung siya kinalaman dito, random lang. Natapa ka, napa-OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Expression lamang? Um, hindi po siya okay para sa akin dahil po wala naman po kasing kinalaman talaga eh. Bakit ko naman po sasabihin? May other alternative naman po akong pwedeng sabihin. If madapa po ako dyan, pwede po akong umaray, pwede po ako sumigaw. Ayun po, hindi po siya okay for me. Exactly. Kaya hindi mo kayang gawin kasi mahal mo ang loved one mo. So, nirerespeto mo siya. So, sana, ganyan sana yan sa Panginoon. Imagine mo siya, naglikha ng napakagandang lugar na to. Then suddenly, maririnig lang natin, minumura nila ang Panginoon na wala namang kinalaman sa isang bagay. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pamabastos. And unfortunately, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko kayo ino-offend. Ito po kasi ay para lang malaman kung talaga tayo isang buting tao. Sa tingin mo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin mo kaya, ikaw ba ay guilty sa nagawa yung kasalanan? Or innocent po kayong tao? Guilty po ako sa mga kasalanan ko po na nagawa. Dati po, ipaharap po ako sa Panginoon. Then, aminin ko po lahat ng kasalanan kong nagawa. Yun po. Oo, pero sa tingin mo, saan nga ba pupunta kunwari pag ikaw ay namatay? Sa langit ka ba ikaw pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Um, sa akin po palagay, sa langit po ako pupunta. Bakit? It's been, it's been years na din po since na-save po ako ng Panginoon by pagtanggap po and from Sacred Roman Catholic, nagpa-convert po ako sa Baptist. So, ano po, sure po ako sa langit po pupunta dahil po nasiguro ko na po yung kaligtasan ko eh. Naamin ko na po lahat, tinanggap ko na po ang Panginoon and ayun po. Kaya po, sure po ako sa langit po ako pupunta. Naiintindihan ko naman po kasi kung paano siya namatay sa cross and paano siya nagbayad ng kasalanan and naiintindihan ko po lahat ng nangyari sa kanya. Well, naiintindihan ko naman po yan, oh. Pero kunwari bigyan lang natin to ng isang senaryo. Kunwari may isang kriminal, halimbawa, siya ay nagnako siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng mga pulis, ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan, pero ako po ay inamin ko po ang aking kapalpakan, sinusuko ko sarili ko, or pwede niya sabihin na tinatanggap niya ng Panginoon, pwede niya sabihin yun eh, sa harap ng court, habang siya ay sinasakdal. Pero sasabihin pa rin kasi ng judge na kahit ikaw ay sabihin natin nagsisi ka sa lahat-lahat, still ang ending pa rin, kailangan niya pa rin pagbayaran, kailangan pa rin talaga siyang itapon talaga sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ngayon kasi yung sinasabi ko po, yung sinasabi ko po yan, parang ganyan din ang sinasabi sa Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at yung buong mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin yan o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit. Hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sasabi ng Bible na maaaring ikaw ay sa hell daw pupunta, pero hindi lang ikaw, lahat tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Sa tingin mo ba, nag-aalala ka ba sa sabi ng Biblia? Noon po nag-aalala po ako, pero ngayon po ay hindi na po ako nag-aalala sa konsepto po ng impyerno. Ngayon po, sa akin po. Naintindihan ko naman, no? Pero para bigyan kita ng isang idea, dito lamang po yan, no? Familiar ka ba sa isang verse sa Bible na yung sinasabi na Panginoon, Panginoon, lagi kong sinasambit ang pangalan mo, ginagamit ko para paalisin ang mga masasamang espiritu, dinasagot ng Panginoon, lumayo ka kasi hindi kita kilala. Familiar ka ba doon sa Bible verse na yun? Opo, naririnig ko po siya. Well, ang punto lamang po, hindi ko naman ini-question yung sagot mo, no? Kasi marami ring mga tao na ganyan din ang sasabihin nila. Ang punto lamang kasi, alam kasi ng Panginoon kung ano ang nakikita sa puso ng isang tao. Pwede niyang i-proclaim ang Panginoon, pero ito kasi ang problema. Ang tanong, naisubuhay ba talaga nila ang Panginoon? Kaya yan yung dahilan kung bakit po yan ay alam rin ng Panginoon na hindi lang po yung mga tao lang may nagagawa ng kasalanan.
Meron rin kasi po mga tao din na halos sinusunod nila lahat ng mga gawain or mga religious practices, pero ang problema ay mukhang hindi naman nila nagbabago yung kanilang puso. Kaya ang punto lamang po kasi, syempre, ang Bible po kasi, lahat ng sinasabi niya, totoo yan. At totoong sa isang tao, pwede talaga mag-alala kasi ang Panginoon, hindi lang po mapagpatawad din, pero meron siyang justice na kailangan patas talaga. Kaya nilikha din niya ang impyerno, given po na yan ay para ipakita ang kanyang justice. And totoo naman na sa mga ibang tao, maaaring napag-alala talaga, pero ang punto lamang, lahat-lahat kasi ito ay magbabago lahat-lahat kung narinig natin isang napakahalagang salita. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Yes po. Ano sa Tagalog nun? I believe na ang salita pong mercy ay awa sa Tagalog. Ikaw ba nahingi ng awa sa araw-araw? Ikaw ba nahingi ng awa sa araw-araw? Yes po. When you say po mercy o awa, yan po yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw ay makasalanan, inamin natin tayo po ay mahina, at tayo humingi ng tulong sa Kanya. Actually, totoo po talaga, when you say po punishment, deserve natin yan lahat-lahat. Kaya nga sabi sa Bible, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan talaga ay kamatayan talaga. So, death talaga naghihintay sa atin lahat-lahat. Pero syempre, ito naman papasok ang mercy o ang awa. When you say po mercy, hindi man natin to deserve, pero binigay ko sa atin ng Panginoon. Hindi na siya basta to chances. Ibig sabihin, dapat wala na ito, dapat patay na tayo lahat-lahat. Pero dahil sa kanyang awa, kahit alam niyang nandito ang kasalanan, dahil sa ginawa ng mga tao, still, ibinigay pa rin niya ang mercy habang ito pa ay nandito pa. Kasi sa Judgment Day, wala na pong ganyan dahil lahat talaga ay nakatakda na. Pero habang wala pa, yun nga, yung mercy na hindi natin deserve pero binibigay pa ito ng Panginoon sa atin at lahat. At pag tayo humingi ng mercy, I think alam mo na itong sagot na to dahil nabanggit mo na. Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo po ay makalis sa Judgment Day? Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Binayaran niyo po ang kasalanan sa pamamagitan po ng pag-sacrifice po ng kanyang sarili para sa lahat po dahil po siya po ay wala pong kasalanan and kabayaran po ng kasalanan ay inosenteng buhay. So, tumpak na, no? So, tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero niya, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, kung siya nagkatawang tao, inalay niya ang kanyang buhay sa pagmamalasakit ng mga tao, sa pagbabahagi ng kanyang salita ng Panginoon. Pero nung siya ay tao, anong ginawa sa kanya ng mga tao? Kay Jesus, anong ginawa sa kanya? Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, ipinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo, wala din yung pag-ibig. Diba? Kaya yun yung dahilan kung bakit sa nakakita may nagmamalasakit, pinatay pa nila. Tapos sa uli na nila marirealize na tama pala, sila talaga mali. Kaya nga, yun yung kadahilan kung ba't ang korupsyon ay napakahirap talaga sa lahat-lahat. Pero si Jesus nga ay Diyos na rin siya mula sa simula. Kaya yun yung dahilan kung ba't siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas daw isang tao, wala yan sa mabuting gawa, kundi nasa regalo o biyaya lamang ng Diyos. At para tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo. Una, anyway, meron ka mga idea ko ng dalawang regalo na yan? Para tayo maligtas, may binigay ang Panginoon ng dalawang regalo. Ang regalo po ng Panginoon, ang alam ko po is yung pagtanggap po sa Kanya at kaligtasan. At, ayun po, parang siguradong sa langit pupunta tayo pa. Okay, ganito lamang yan. Narinig mo ba yung salitang repentance? Opo. Ano sa Tagalog nun? Repentance po ay pagsisisi. So, yun. When you say po repentance, pagsisisi, yan ay pagtalikod sa kasalanan. Lumayo sa kasalanan, babaguhin ang kaisipan. Parang ganito lamang yan. Kunwari ikaw ay nagkalagnat, makapunta ba dito sa lugar na to? Maaari po. O talaga? Hindi, pero kunwari talagang halos sinisingat ka na, pupunta ka pa dito? Hindi po. Siyempre, di ba? Pupunta. Pag tayo ay nalagnat, gusto mo laging gumaling. Kapag tayo may nagawang kasalanan, patuloy tayo lumayo sa kasalanan, talikuran at pagsisihan ng kasalanan at babaguhin ating kaisipan. Yan yung change your mind. Ang pangalawa po ay hindi sinabi mo nga, ito yung pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo lamang bilang Panginoon at tagapagligtas.
repentance and faith. Pag nangyari ang dalawang bagay niyan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po. Opo, naniniwala po ako nagsasabi po kayo na totoo dahil parehas naman po tayo ng paniniwala. Pero pag-isipan mo ba ating napag-usapan po? Ano po? Pag-isipan mo ba ating napag-usapan po? Maaari ko pong maalala, maaari ko pong pag-isipan, pero hindi ko po pagdududaan dahil naniniwala naman po. And I assume po, meron kayong Bible sa bahay, no? Yes po. Nagbabasa kayo araw-araw? Hindi po araw-araw, pero nagbabasa po. Okay, kasi ganito lamang. Di ba pag nagugutom, anong gagawin mo? Kakain po. Di ba araw-araw? Kasi Opo. pwede, magkakasakit po tayo. So, ganun din po ang Bible. Sana mabasa natin lagi yan araw-araw. Sobrang busy ng ating mga pamumuhay dito sa mundo na to. May sa buhay natin. At higit sa lahat, ito yung isa sa mga pinaka-mahirap talaga, pero ito yung kailangan mong gawin. Hindi ito ginagawa ko na may camera. Ang ibahagi ang mabuting balita patungkol sa Panginoon sa lahat ng mga taong maaari naliligaw ng landas. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, ibahagi natin sa mga taong naliligaw ng landas. Para lang kasi sa kalaman mo, buwan ng mga puso ngayon. Maraming tao ang nakikita nila, uy, magkakadikit umang ko na rin magjowa. Kala nila forever na. Okay, wala mong masama doon. Ang tanong, forever ba nila nakilala ang Panginoon? Yun kasi ang problema. Nawawala ang sentro. O don't get me wrong, may mga tao naman nakilala nila ang Panginoon muna. Okay, that's great. Pero para bang kasalanan ng Panginoon pag walang dumating na dawan? For example, o hindi naman iikot din ang mundo. Alam natin na gusto natin marami dito makaranas sa may desire, sa pag-ibig natin. Pero problema kasi, hindi man lahat sabay-sabay magkakaroon yan. Pwedeng wala. Pero dapat yung isang bagay hindi mawala. Ang pag-ibig ng Panginoon. Ibahagi natin, kasi si Jesus nga, nagmalasakit ng pinatay siya ng mga tao. Tapos tayo, pwede natin ibahagi din sa ibang mga tao yan, nasa kanila na. Kung tatanggapin na nila yan. Pero ang punto lamang, yun dapat ang makita nila, yung pag-ibig ng Panginoon, sa susunod yung mga ibang mga gawain yan, kung may sasabuhin nila talaga sa Panginoon. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat talaga tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat talaga tayo, ay sa impyerno pupunta. Yun ang bad news talaga. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po patuloy na laging maliligtas talaga or making election sure sa pagliligtas sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. At ang nangyari yun kasi, pwede pa tayo patuloy baguhin ng Panginoon sa tama, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat, anuman ang mga pagsubok na pwedeng harapin natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. So walang katanungan po, kung may papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po, God po sa inyo, at isang maligayang buwan po ng mga puso sa inyo. Maraming salamat, ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.